good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, mandang araw sa inyo. So, ito naman tayo. Balik tayo sa ating pagre-review sa mga nag-trending na stock gamit ang technical analysis at konting fundamentals na i-share natin sa mga nabasa natin about dito sa mga dito sa mga stock ngayon. So, kung meron man tayong nabasa. So, ngayon guys, September 21, 2020. So, isang araw naman nagdaan sa ating trading day. So, ngayon, yung mga nag-trending ngayon sa ating PSE ay itong sina Chelsea or Chelsea Logistic Holding Corporation, ECP, ECCOR Communication, Philippines, dito sa MA Holding Corporation, GLO o Globe Telecom Incorporated, Merrimart Consumer Corporation, Now Corporation, PLDT Incorporated or TEL, TBGR, Trans-Pacific Broadband Group Incorporated, saka BLL or Vista Land and Lives Cape Incorporated. So, mapapansin natin dito, ang halos karamihan sa mga nag-trending guys is may anim dito na involved sa telecommunication or about sa mga paggamit ng mga technology, right? Cellphone, so yung mga using frequency na yung mga involved sa mga dito sa mga internet. So, ngayon guys, alamin natin ba't nang mga trending ang mga to. So, at hindi naman nawawala yung tinatawag natin na yung retail na company or yung about sa mga supermarket at yung mga logistic or sa mga forwarder. So, ngayon guys, after 2 days na wala tayong ginawang pagre-review kasi nga naging busy sa trabaho. Pero ngayon, medyo napaaga naman tayo. So, ngayon, talakayan natin itong mga nandito sa ating PSE. So, ang ilan dito or ilan sa mga company na to or right kagabi gumawa tayo ng video about sa yung namili tayo ng 10 company na pwede natin pag-tradean ngayon. So, may dalawa dito na pumasok. So, tatlo nga, possible na tatlo or apat kasi nga yung iba lang hindi lang natin ginawa ng technical kagabi pero na pahapyawan natin na ilan yun sa mga magandang company na pwede nating pag-tradean pero yung price nga lang nila medyo malaki. Ngayon guys, tingnan natin ang ating Instagram. So, punta tayo sa ating Instagram guys at alamin natin ang technical analysis doon. So, punta tayo doon guys. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, unahin natin tingnan na is yung PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So, ngayong araw guys, may pagtaas naman siya ng puntos pero napakaliit, 0.42 points at equivalent niya ng 0.01%. At yung maganda niya lang ngayon guys, so medyo mas marami yung number of trades niya, 94.11k. So, yung volume niya medyo mababa lang compare sa volume nung nakarang Friday. So, ngayong volume is 2.13 billion at may value siya na 4.27, so medyo mababa yan. At yung net foreign buying niya, so negative 551.85 million, so medyo bumaba rin ang net foreign buying natin. So, at nagandahan ngayon guys sa ating PSEI. So, tingnan natin ang every 5 minutes niya na puntos. So, kanina, so anong oras yun? 21. So, binaba yung bumaba yung ating PSEI. So, hanggang sa time ng 11:30 or supposed to be is hanggang 11:45. So, after that, so pinilit naman itaas. So, tumaas naman ang puntos natin at medyo naging maganda naman indication. So, may possibility na may pagtaas tong ating PSI. So, yung nakita natin ng Friday, so ay Friday na ginawa natin ng video kahapon. So, nung naghanap tayo ng stock is nakita nga natin na ng Friday ganun din nangyayari sa kanya. Bumaba siya on the first 3 hours ng trading, then last 15 minutes, so tinaas yung points niya. So, ngayon guys, ganun din yung nangyayari sa kanya. So, may pagtaas ulit ng puntos ang ating PSEI. So, ang tingnan natin na una na stock natin guys is itong si Chelsea.
So, kagabi guys, si Chelsea, ginawa na natin to ng technical analysis about sa stock na to. So, yun nga, 50% chances tayo nung sinabi ko na gawa nitong napaka-unusual yung pagtaas niya nung Friday agad. So, medyo marabuso candle. So, in-expect natin na magkaroon ng red candle. Pero sabi ko nga, if the possibility na i-break niya yung RSI 70, so may possible na may pagtaas pa siya ng puntos. So, ngayon nga, tumaas siya ng 0.26. So, possible mayroong pa nakapag-take profit dito o nakasabay pa. At kung mapapansin din natin, yung ating mga moving average, so gumagamit tayo ng tatlong moving average, isang MA20, yung yellow, saka yung red is MA30, yung blue is yung MA50. So moving average ang gagamitin natin ngayon kasi nga medyo okay naman yung galaw ng ating stock market at medyo may mga company na rin na medyo nakakabawi. Saka hindi na tayo magpakahirap sa paggamit ng mga ibang technical analysis like Bollinger Band saka tinatawag natin na ADX, so medyo para i-trace natin yung trend. So kung sa Bollinger Band titingnan natin yan guys, so possible na overbought na rin yan at overbought na rin tong RSI natin. So pero sa moving average, medyo unusual nga lang yung pagtaas niya at yun nga na nakikita natin dito baka at the end ng or baka bumalik itong mga price na Chelsea sa yung normal day niya kasi nga mapapansin natin dito yung alligator kasi to guys, so in-adjust lang natin. Ang alligator kasi gumagamit ng or William Alligator is gumagamit yan ng mga moving average. So ang default na moving average ni William Alligator, yung slow moving average niya is 21, then yung pinaka mid niya or pinaka sa gitna, yung namamagitan sa dalawang yon is yung MA13 at then yung fasting moving average niya is MA8. Pero ngayon, since na para hindi lang tayo mahirapan, ginamit na lang natin is yung sa kinonvert natin as moving average 20, 30 at 50. So yun ang ginawa ko. At ngayon nakikita natin dito, so possible si Chelsea guys baka bukas or sunod na araw is magpapabana na rin presyo. So kanina trend na siya hanggang 4.7, 4.07 yung pinamataas niya, pero at the end is bumaba rin siya. So tingnan natin every 5 minutes niya guys candle. So yun nga, yun ang pinaka-maximum niya is 0.07 is nung 12.15, then at the time binaba na rin siya hanggang sa nag-close siya sa 3.99. So ngayon kung makikita natin dito yung William Alligator natin or kinonvert natin na simple moving average, tong fasting trend line niya is nasa taas pa, pero may indication na to na dito na may pagbaba na. So kaya every 5 minutes natin tinitingnan guys. So kasi nga yung mga market naman hindi natin pwede tingnan yung day. Kung sa day tayo tumingin, so masyadong yun, dito yung galaw nun matagal, pero every 5 minutes ng bawat araw na gumagalaw, so nakikita natin dito na uptrend yung mga price niya, pero at the end may indication na ibababa na siya. So may possible na ito na habol ito sa nag-take ng profit. So baka possible bukas unti-unti na natin mapapansin na tong alligator or yung Chelsea, yung dito, yung price niya is may pagbaba. Pero in the future, sana na napapansin natin dito is baka magkaroon to ng pagtaas ng presyo. So kasi nga medyo itong isa sa mga malaking naapektuhan ng mga company si Chelsea kasi nga forwarding to. So sila yung nagtra-transport ng mga container van from port to add to different destination sa mga lugar natin, like dito from Manila to Valenzuela, then from North Harbor to Valenzuela to Laguna. So kung saan dinadala or either sa part ng Rizal para yung mga goods na mai-deliver doon na ini-import ng mga mga negosyante. So yun ang pinaka-kwan ni Chelsea Logistics Holding Corporation, pinaka source ng business niya, yung pagta-transport ng mga container van. So yun, syempre nung nag-lockdown at
marami rin ang naapektuhan sa dito sa importation at sa import sa exportation, kasi nga yung mga ibang country, di ba, nagsara ng mga borders, so nagkaroon ng lockdown na sinasabi. So mas malaki ang naapekto sa mga company na to, at medyo ngayon nakakabawi na, at hopefully in the near future at umukay na yung pag-trade ng country to country, or pwede na mag-export ng mga iba-ibang materyales or ibang mga produkto from different countries. So possible na baka bumalik din to yung mga presyo nito sa normal na normal na araw niya. So mapapansin niyo dito yung pinaka normal niya, ang companies 2018 is medyo nasa 10 ang mga kanila, so or 2019, 18, so 19, so hanggang dito, so medyo nasa between, pinakamataas niya is 10, at nung bago magkaroon ng lockdown is nasa, tinatawag siya na nasa average na siya sa 6 pesos, pero ngayon nasa 2 pesos na siya, pero nakikita natin, so baka may pagtaas na ng presyo or maibalik na rin yung nila sa mga darating na araw, at lalo na ngayon yung natin is more on dito yung source, yung iba sa atin ginagawa na lang is bumibili gamit yung nagpapa-deliver na lang sila. So mga logistic company or mga local logistic company ang gumagawa na lang. So bibili ka ng isang bagay, so i-order mo lang yan, then i-deliver na lang sa bahay nyo, like yung mga JNT Express, JRS, so LBC, so mga Togo, so yun ang nangyayari ngayon. So maraming nangyayari guys na at possible isa sa mga magbe-benefits ito is yung mga logistic company. So sumunod guys is dito. So kagabi rin, ginawan na rin natin to ng tinatawag na technical analysis dito. So nakita nga natin doon na may possibility na tumaas yung price niya, kasi nga yung mga candle niya ng every 5 minutes nung is nasa dito, nasa taas nung yung MA ang gamit natin kagabi is MA 20 at 30. So ganun din ang ginamit natin ngayon. So mapapansin nyo, sabi ko sa inyo na kung napanood yung video ko gabi, ito yung volume niya ng bago mag-close nung Friday is medyo napakataas. So may possibility na baka magkaroon pa siya ng uptrend na price. So yun nga, hindi naman tayo binigyan ni dito, kasi nga yung day candle niya nung Friday is nandito. So may possibility na sabi ko na tumaas pa or magtagal pa yung RSI niya dito at magkaroon pa siya ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So yun, tumaas siya ng 0.36. So at isa rin sa magandang company to, kasi nga yung tuloy-tuloy yung pag-construct niya at malapit na rin yung operation nito. So I think by October or may possibility by October magsimula na yung operation ng ilan sa mga structure niya. So continuous yung pag-install niya ng mga tower at yung pagkakabit ng mga cable para sa internet, para sa pag-provide ng internet. So dadaanan ng mga frequency ng internet niya para yung possible na na may dala sa bahay natin. At ngayon din yung yung mga karamihan sa mga school is more on yung learning natin, yung pag-aaral ng mga estudyante natin is more on online na. So possible isa rin sa makikinabang si dito. So baka possible at pagdating ng araw is mas marami na rin yung online learning na gagawin. So baka mag-transition yung education natin sa mga panahon na yan. So at isa ito sa mga magandang company na nakikita natin. At isa nga, sabi nga na ng iba sa mga nag-a-analysis nito, so may possible na baka tumaas hanggang 6 pesos yung price nito. So tingnan natin at waiting natin tayo sa price ito. Pero at the end guys, ngayong araw, medyo nasa red zone na si dito. So lumampas na naman siya sa 80 na RSI. So pinaka maximum na yan na mangyayari sa isang company na lumagpas sa RSI 80. So possibility na magkaroon ulit siya ng downtrend ng price. At kanina nga every 5 minutes, so baka unti-unti na nagbaba. So medyo unti na rin nagbababa, at yung mga moving average natin, so may indication na rin na may pagbaba na rin. So yun ang masasabi kayo dito guys. So sumunod guys si ACP. So isa na naman sa mga telecommunication company o ACCOL Communication Philippines. So ang nature of work ni ECP or ACCOL Communication Philippines is
nagpro-provide siya ng service sa mga BPO company at mga business information technology. So, yung mga call center ng mga company, ba may tanong kayo sa tawag dito, sa Globe or Smart. So, possible, isa sa mga nagpro-provide sa inyo ng information regarding sa mga concern nyo is itong company na to. So, hindi naman lahat dyan is, yung mga tao dyan is under ni Smart or ni PLDT kasi parang may mga tinatawag din na third party. So, unlike sa mga ganyan. So, ano ba, may inquiry kayo sa mga iba-ibang company. So, possible, ito yung company nagpro-provide ng service sa mga company na yun. At yun nga masasabi ko. So, sa panahon ngayon, medyo lockdown, so mahirap ka mag-inquire sa mga iba-ibang company regarding sa gustong mangyari nga. So, unang-una, hirap ng transportation. So, possible, iba, naka-work from home. At yung iba, ba, walang trabaho or mahirap nga yung maglakad-lakad ka kasi nga yung tao dito, yung pinaka-priority nga yung safety at health natin. At possible na gagawin mo, so tatawag ka na lang at the end sa mga tinatawag na call center. So, yun ang ginagawa ng company na to. So, possibility, maganda naging impact nito ngayon sa panahon ngayon kasi nga, yung services na pinoprovide niya talaga is more on sa communication lang. So, ngayon araw, at isa pa rin sa nakikita ko siguro, kasi nga, more on sa private lang siya kasi. So, wala tayong nakikita regarding sa mga public. Hindi siya nagpo-provide sa mga public. So possible yun lang ang ating nakikita sa kanya. So, yung pagtaas ng service niya gawa nung yung sa nangyari sa lockdown. So, at isa pa nga, yung sa mga nag-order ka pala ng mga foods or mga pagkain. So, minsan yung hindi natin alam baka isa rin siya sa mga service provider ni Grab or ni Foodpanda. So, ganyan ang mga kanya Jollibee. So, ganun ang mga kanya guys yung nature of work niya. So, siya yung nagsiserve as third party nung mga company na yun. So, pag may order ka doon, so dadaan sa kanila. So, sila yung magpa-process. Sila magbabato ng concern mo doon sa pinaka-company. So, yun ang Easycall Communication Philippines. At ngayong araw, medyo unusual ang pagtaas nito guys. So, mapapansin nyo, medyo brusco ng pagtaas ng kanyang price. So, from nung nag-closing ng 6.58 then nag-opening siya ng 6.63, so hanggang sa pinamataas nito is 8.7 pero binaba lang siya ng 7.79. So kung makikita niyo doon day candle 5 minutes, so yun nga nangyari sa kanya. So 11.50, so nagsimula na siyang bumabagay. So yun ang mga ganyang indication guys, baka may possibility na kinabukasan is may pagbaba yung price niya. So yun ang nakikita natin dito sa ating tinatawag na William Alligator or simple moving average. So may possible na magagawing down tong fasting moving average mo dito sa slow moving average mo at tong RSI mo rin. So every 5 minutes, so bumaba na rin ng medyo napaka-tarik. So may possible na may pagbaba ulit ng presyo to. So mga ganyan kasing scenario guys na pagtaas ng presyo na napaka-unusual. So asahan nyo at the next of day, so may possibility na yung price candle niya is magkakaroon ulit ng pag down or pag red candle. So mapapansin niyo dito medyo unusual yung pagtaas niya. So at yung kinabukasan red candle ang kanyang binigay. So yun ang nangyayari guys sa mga ganyan. So mahirap mag-rely cap sa mga candle na ganito guys ang indication. Susunod guys si Globe. So si Globe guys, ang day niya, so medyo medyo may indication na bababa siya pero hanggang after hanggang tomorrow, so possible baka tumaas na siya bukas guys. So possible kasi yung future niya dito sa day, so yung future price niya yung yung slow moving average mo na MA20, so may nagtra-try siya na tumaas dito or mag-cross dito sa ating MA30 sa 50 at tong MA30 nakikita natin ang future niya is magka-cross din siya dito sa MA50. So may possibility na may pagtaas tong si Globe. So hoping na wag naman na magtuloy-tuloy yung pag-cross nito na below MA50 sa day candle at ang every 15 minutes niya. So yan, medyo
may pagbaba nga nag-cross niya. So sa 15 minutes nandito na siya yung ating tao dito. Every 5 minutes candle niya. So nasa taas na yung simula pa lang pala yun, nasa taas na yung fasting moving average natin, nagko-cross na dito. So nag-i-in twin na dito ang 5 minutes niya. Pero may possibility na magkaroon pa to ng pagtaas guys ng presyo kasi nga gawa nitong RSI niya. So medyo nag-flatten siya ng last 15 minutes. At isa pa, yung Globe, alamin naman natin ang service, isa sa mga service provider natin na internet ang kanyang binibigay. So possibility na lahat ngayon is nangailangan ng internet, lalong-lalo na hanggang ngayon is dalawa pa lang din sila yung nagko-compete, so si Smart at si Globe, so wala pa si dito. So possible online learning at yung mga bata kailangan ng internet. So mga iba sa atin, hindi naman lahat is kayang i-provide ni Smart. So may mga area sa Pilipinas na malakas yung Globe, yung area na mas malakas yung Smart. So possibility na in demand siya ngayon gawa ng ating online learning sa mga estudyante. At yun nga, isa pa sa sinasabi ko, yung mga tinatawag natin ng mga yung online delivery natin. So nag-order na tayo through online. At I think sa si Globe nga pala, kan siya, yung tie up siya or nagkaroon siya ng joint agreement yata with Pure Gold. Kapag order ka sa Pure Gold, so sila yung nagpro-provide ng internet communication ni Pure Gold. So yun ang kanyang ginawa. So ngayon guys, sa transition natin from to digital uri ng digital natin ng mga pag-transaction. So possibility na isa makinabang isi Globe. So from online learning, then delivery, since yung communication natin puro na. So wala na tayong tinatawag na face to face na nangyayari minsan sa mga kino-concern natin sa mga company. So at dalawa lang sila ni ngayon ni Smart ang nagko-compete. So possible maganda yung magiging service nito. At isa pa, parang nag-offer to sa DepEd yata ng free access, or hindi naman sila masabi ng free yun, na sila yung gagamitin na company sa mga ibang mga lugar para sa online learning. So yun ang ating nakikita. So sasabi natin natin gabi, so maganda yung maging indication ni Globe. So every 5 minutes siya kanina, so may pagtaas pa to sana, ay medyo hindi naman sa tumaas, pero medyo malaki. Number of trades is 515. So net foreign buying niya is negative 7.95 million. So possible na yun nga, nakikita natin nagbabawa, pero in the near future guys, baka magkaroon siya ng reversal bukas. So baka magkaroon ng pagtaas ng price to guys, kasi nga itong future niya na yung alligator na simple mobile MA20 is dito, ang future price niya is may pagtaas. So isa pa nga pala guys, kaya William Alligator ang ginamit natin with combination na moving average kasi nga unang-una guys, yung William Alligator guys, binibigay niya rin yung tinatawag natin na future price. So ahead ang binibigay niya na graph. So dito ngayon September 21, bukas September 22. So dito yung yung tinatawag natin na possible na simple moving average 20 mo. So mako-compute mo na agad kung anong presyo mangyayari. So may 50% chances ka na agad na malalaman mo yung price kinabukasan. So yun ang kagandahan, kaya ito ang ginagamit natin guys para ma-trace natin yung future price. At yung sinasabi niya, so may indication na may pagtaas ng presyo siya in the future. So at itong is nagtatry na mag-cross sa tao dito sa ating yung past and trend na mag-cross sa mga slow trend line. So possible na kapag na-meet yan bukas, or possible na ito yung magiging scenario niya, so possible in the future magkakaroon siya ng pagtaas ng presyo. So sumunod guys si MM. So sa MM guys, medyo may pagbaba yung presyo niya. So yung simple moving average natin at yung mga price candle natin sa day candle, so halos nag-hug yung isang price candles dito sa tatlong simple moving average natin. So isang MA20, 30, saka 50, naghinag niya yan. So yumakap siya dyan at may possible na mag-cross siya below. So once na mangyayari na mag-cross below ang ating price candle sa mga simple moving average na ginamit natin, so may possible na bumaba yung presyo. At yung simple moving average natin na fasting moving average, so nagtatry siya na mag-cross below dito sa mga slow moving average. Mauna siya mag-cross dito sa MA30, then sa MA30 mag-cross dito below sa MA50. So possibility na may pagbaba ng ating presyo ang mangyayari niyan. So tingnan natin ang susunod na price niyo guys. At ngayon guys, medyo makikita niyo yung candle na nangyari. So from the top to hanggang hinila siya sa bottom guys yung price niya. So may possibility na bumaba pa tong ng price ng stock na to guys. So sumunod guys si Mega Wide.
So medyo may pagtaas si Megawide ngayong araw. So kagabi ba nakita na parang I think nagawa natin to ng review kagabi. So nasama natin sa ating review. So ang indication ni Megawide niyan guys is ayun, hindi natin siya nakasama. So sa construction, so nagbo-boom ang construction ngayon guys kasi nagmamadali sa mga schedule yung lagi kong sinasabi. Pero yung in the end guys, tong Megawides negative yung income niya. So may nabasa tayo na regarding sa issue dito na from 40 billion na income na total revenue nung 2019 or I think 2019, then ngayong mid of 2020 naging 14.36 billion na lang. So medyo malaki yung pagbaba ng nangyari sa kanya or pagkalugi kasi nga unang-una yung construction natigil, so maraming mga naapektuhan dyan at si Megawatt is involved sa construction. So halos lahat ng private company, so siya yung private construction, siya yung nakikita natin gumagawa. So possible yung kanya, yung income niya or yung mga billing niya na apektuhan. So kaya doon tayo na at unang-una yung mga tao niya, yung siyempre i-provide niya rin yung mga needs nun. At pagdating na kung gusto mag-operate, so kailangan mo i-provide yung sinatawag natin na testing ng mga para sa COVID. So, yun ang nangyari kay Megawide guys. Medyo mabumaba. Pero ngayong araw, may pagtaas ng price. So, may possibility na mag-continue yung pagtaas niya hanggang sa RSI 70. So, possible na may pagtaas ng candle. At makikita nyo dito na isang spin candle to na form ngayong araw. So, may possibility na from top and bottom. So, yung price niya gumagalaw ng from top and bottom. So, hinihila at the end dito siya nag-close. At isa pa guys, yung gap up yung opening niya. So, may possibility nga na may pagtaas tong presyo si Megawide. So, ang every 5 minutes natin, titingnan natin. So, yun nga, 21. So, ito, down then up, then down, up, then hanggang sa nahihila sa baba, yung hanggang sa nag-closing siya. At yung down lang dito sa every 5 minutes candle guys, so may possibility na in future may karoon to ng tinatawag na pagbaba ng presyo. So day candle, so medyo sa day candle medyo malayo pa yung medyo divergent pa tong fasting trend line natin. So may possibility na baka tumaas pa. So baka bukas magkaroon nga lang siya ng ito, yung sa every 5 minutes. So sa every 5 minutes guys, huwag niyong tingnan itong sa future kasi nga malapit lang. So 5 minutes lang yan. So may possibility na bumaba siya in the opening, pero in the near tawa dito at the end. So after that, so baka tumaas din siya kasi nga medyo may pagbaba yung price nung mga last kuha natin, nung mga last study ito, yung mga huling kuha natin. So medyo malaki yung pagbaba, saya medyo bumaba yan. Pero sa day candle makikita natin, so may possibility na tumaas yung price pa. So medyo divergent pa itong fasting moving average natin dito sa simple moving average. Sumunod yung sinaw. So medyo unusual na naman. So tulad ng sinasabi ko sa inyo, sinaw medyo kanyan guys, medyo napaka-hiwaga niyan. So once na tumaas siya ng ganyan, so may possibility kinabukasan guys may pagbabayan. So at isa sa mga nagdala nito guys, so siguro yung press release na ginawa niya na binigyan siya ng favor na restructuring ng kanyang system, or I think na may dagdag siguro. So in favor, binigyan ng favor in thesis. So I think sa restructuring na sinasabi na yon, so possibility na ma-improve or ma-enhance yung yung service niya na pinoprovide. So isa siyang I think sa mga government provider siya guys ng mga internet. So kung ibig sabihin, kung binigyan siya ng panibagong restructuring, ibig sabihin binigyan siya ng pag-enhance ng dito ng kanyang service. So possibility na nakita namang iba sa mga trader yan at siguro sinabayan nila. So yun nga lang, medyo maaga yung marami na nag-take profit agad dito guys. So baka possible bukas, so baka bumaba yung price niya. So tingnan nyo yung price niya guys, halos yung November 2019. So medyo na meet niya. So by possibility na
may pagbaba ng price yan guys si now sa nakikita natin guys. So nangyari na rin yan yung sa mga panahon sa mga ilang nagdaang araw na nakikita natin once na si now is tumaas, so 1 to 2 days guys nangyayari sa kanya may pagtaas, pero after a day so bababa yan guys na price. So medyo volatile ang pagkataas niyan. So hindi usual, napaka unusual na pagtaas yan guys ng price. So may possibility na bumaba yung price niyan guys. At dito nga sa RSI niya sa days medyo overbought na yan. So nearly 90 na sinasabi na. So lampas na sa pinaka maximum limit ng RSI natin. So sumunod guys is si TVGI. So si TVGI, Trans-Pacific Broadband Group Incorporated. So ito nga isa sa mga service din ito is mag-provide ng internet connection or mag-provide ng internet services sa mga government agencies like school. So school, local or local government unit na mga government offices din. So sila yung nagpo-provide sa mga tulad ng mga radio. So yung mga sila yung parang pinaka maintenance or internet provider, so sila yung nagpro-provide doon guys, so sa mga company to. So yun ang ating nakikita. At isa pa nga sa mga school, sila rin nagpo-provide ng mga kanyan, yung mga services ng mga internet, so at radio, more on communications, telecommunications sa mga basta lahat ng public utilities na karamihan public utilities agencies ang kanyang pinag-providean. So ngayon online learning, so possible tulad din sabi ko local, so may possible sa mga provinces. So ang ginagawa nito, nag-provide sila ng internet communication, so or mga sa radio, sa mga radio, sa internet. So ganun ang ginagawa sa mga halos sila yung mga maintenance ng government. Possible yun once since ang ating dito school ngayon, education is online learning, so possible sila yung naatasan or binigyan sila ng tinatawag na favor from government to provide na yung sa mga ng pag-deliver ng mga aralin sa mga kabataan through radio or through dito sa yung so possible radio sa mga provinces or mga internet, kasi may mga internet man sa mga probinsya guys na provide, pero hindi tulad ng PLDT or Smart. So may mga cable provider, internet providers mga provinces na parang subsidiary lang sila or kumukuha sila ng parang maliliit lang sila guys na dito na mga mga telecommunication company na sila nag-provide mga cable, unlike dito sa Metro Manila sa atin. So nandiyan is Sky Cable. Sa mga probinsya meron tinatawag na CAT-B, so GSAT, so mga possible na ganyan. Siguro yung signal din ng iba sa mga company doon na or mga tulad ng mga signal is mga signal company, so sila rin nagpro-provide siguro ng mga subsidiary rin siguro sila guys. So kaya siguro na kataon na halos napapansin natin ngayon is halos puro telecommunication company ang nag-boom, kasi nga gawa siguro nung ito nga, di ba mag-open nga ano ba ngayon, September 21, di ba? So October 5 yung possible na opening ng classes, so 2 weeks from now. So possible sila yung binigyan ng inatasan para ma-provide lalo na sa mga provinces or mga liblib na lugar. To radio na lang siguro yung mangyayari diyan guys, pag-deliver ng mga lecture ng mga teacher or sa pagtuturo sa mga estudyante. So yun ang ating nakikita dito guys sa ating stock market ngayon. Kaya naging kwento yung mga broadband at mga more on communication company. So mga guys, itel na naman isang another na naman na another type na naman ng communication. So, or PLDT Incorporated. So, medyo mababa lang siya guys. At in the future, nakikita natin na may pagbaba yung price niya. So, possible na nag-i-improve kasi ini-improve niya yung mga facility niya guys eh. So, I think from tinatawag natin yung 4G to 5G services na. So, yun ang nangyayari ngayon guys sa ini-improve niya yung mga yung service nila. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dalawa pa lang sila nag-globe ngayon. So, possible niyan pag dumating si dito, so tatlo na magka-compete yan. So depende sino maganda yung serbisyo, doon ka at kumbaga mababawasan din possible ang kanilang mga customer kapag hindi gumanda yung service nila. Yun ang mangyayari dyan guys. So ngayon guys
ini-improve nila yung kanilang pasilidad at nakikita natin so bumababa yung price ni PLDT, so possibility sa financial guys kasi nga puro mas malaki yung nalalabas niya kaysa sa pumapasok at kung isa kayo sa gumagamit nito so every 3 months o 6 months na lang to siya maningil kasi nga gawa ng pandemic guys sa PLDT, so may marami ang hindi napagbayad sa kanila, so apektado rin ang kanilang financial. So yun guys ang masasabi natin, so RSI niya so below, so possibility na may pagbaba ng presyo itong mga ang stock na to. So ang nakikita lang natin dito guys na medyo may future is itong ACP, so possibility yan, atong TGVI, so in the future so maganda yan dito, so more on kung sila sa Sinaw, so ay Sinaw medyo kwan to guys, wala pala to, so hindi natin kung yan, so TVGI to tatlo to, so more on communication. So yun natin masasabi about sa mga nag-trending ngayon guys, so marami naman ng mga company na dito na maganda dyan, so kung iisipin nyo hindi lang yung mga nag-trending company, so nakikita nyo dito yung sa top gainer yung Now, TVGI, ECP dito, so sila yung nandyan, so sa Chelsea 80, so isa rin to sa mga Atlas Consolidated Mining Company, so kagabi na natin na daanan natin to. So sino mega wide guys, so maraming mga company guys, so SMPH, so nandiyan si na SM, so ang ginawa ko lang natin kung paano din basahin yung technical method, so ang pinakita ko ngayon ng guys, so para mapadali ang paggamit nyo ng simple moving average, gamitin nyo lang tong si William Alligator. So kung gusto nyo para mapadali, kasi ang kailangan pag gumamit ka ng simple moving average guys is kailangan hindi lang isang simple moving, is either more than 2 or 2 or more than na simple moving average. At since si William Alligator is tatlong moving average to guys, tong jaw, teeth at lips, so puro moving average ang paggamit diyan. At ang ginamit ko dyan, ito yung fasting, yung lips, yung dilaw, pinamababa is yung 20, ginamit ko, then 30, 50, so halos ito lang kasi na ating yung mga kadalasang ginagamit guys ng mga traders guys. So ito sa 50 is possible na 2.5 months, ito 1.5 months, ito 1 month guys na prices, so every price ang ganyan nangyari. So kaya pinakita ko lang guys kung paano gamitin itong moving average na gamit ang ating William Alligator. So maraming salamat sa inyo guys.